Sabi po dito, ituro na niya sa inyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong magpakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Purihin ang Panginoon mga kapatid at kamay mo yung katabi mo at sabihin mo sa Kanya, Happy Valentine's. Happy Valentine's. Salamat po sa ating Diyos na buhay at good morning po sa ating lahat mga kapatid. Hindi naman po Valentine's pa ngayon, kaya tayo naka-white po dahil po mamaya ay may karoon po tayo Santa Cena. Happy Valentine's, kapatid. Hello, sound check. At purihin natin ang Panginoon. At good morning po sa ating lahat mga kapatid. Masaya ba tayo? At masaya magsabing Praise the Lord. Praise the Lord. At magsabing Amen. At lahat ng mga pinagpala magsabing Hallelujah. Hallelujah. Yan po ang ating Diyos na buhay. Siya yung tunay na pagpapala sa ating buhay. Sabi sa kanta, Jesus, I need you in every moment. Sa lahat ng panahon, kailangan natin ang Diyos. Tatandaan po natin sa buhay na ito. Alam niyo, sa buhay na ito, pansamantala lang, magulo, may problema, may pagsubok. Pero yung buhay na darating, yun po yung tunay na buhay po natin, yung kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Amen po. Kaya pamagat ng ating topic this morning, sinasabi po dyan mga kapatid, pamumuhay ayon sa panuntunan ng Panginoon. In English po, anong sabi niya po dyan? Living according to God's standards. Amen po? May standards po ang Diyos. Ano ba ang standard ng Diyos? Hindi po mahigpit ang Panginoon para sa atin. Yung ibang simpa, mga may napakahigpit po sila. Sa kanila, bawal mag-cellphone, ay bawal manood ng TV. Amen po? Yung sa kabila, yung sa iba, bawal magpaputol ng buhok. Amen po? Yung iba, bawal sa kanila nakapantalon. Pagbabae. Yan pa ba kayo? Kaya alam po natin, ang God standard ni Lord, hindi po sa panlabas, kundi sa kalooban po natin. Pag maayos yung puso mo mga kapatid, tayo lang kakamali, hindi tayo perfecto. Kaya nandito pa tayo para ayusin ng Lord yung ating mga puso mga kapatid. Buka po na sa title po tayo, mga kapatid. Kaya tayo po mga kapatid, kailangan po tayo mabuhay ayon sa standard ng Panginoon. Ang standard ni Lord, kaayusan mga kapatid. Hindi niya tinitignan yung mga karumihan natin, ang tinitignan niya yung kalooban natin. Kaya nga sabi nga sa kanta, Jesus, I need you in every moment. Kasi kung walang Diyos natin, hindi tayo magiging maayos. Hindi tayo kayang magbago kung wala Panginoon. Hindi tayo kayang pagpalay kung wala si Lord. Tatandaan po natin lahat ng buhay sa mundo ay pansamantala. Kaya nga sa buhay natin ngayon, sinasabi ko sa inyo, 2026 na po. Kailangan natin ang ating Diyos sa buhay natin. Hindi po yung sarili natin ang sinusunod natin. Sundin naman natin yung kalooban ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, 2026 na, mabuhin natin yung sistema ng buhay natin. Yung buhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Dati hindi tayo sumusunod, ngayon. Mabuhin po natin, susunod po tayo. Tignan tayo natin yung pagkakaiba. Kung ano po yung mangyayari sa buhay na ito pag sumusunod po tayo. Yan pa ba kayo? Amen. Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi sa sarili mo, kundi sa puso mo mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, ang paglilipot kay Lord, masaya ko kung isina sa puso mo po. Amen po? Yung magginagawa mo, kahit pagod ka, kahit maraming trabaho sa gawain ng Panginoon, pero alalahanin mo, pag ginagawa mo ito, Lord, pag ginagawa mo ito para sa Diyos, masaya ka mga kapatid. Amen po? Kasi ang Diyos natin ay buhay. Amen? Living according to God's standards. Sa Tagalog po, pamumuhay ayon sa panuntunan ng Panginoon. Yung gusto ng Panginoon, yung sundin natin, hindi yung gusto natin. Kaya sabi niya sa Micah, chapter 6, verse 8, ituro na niya sa inyo kung ano ang mabuti. Amen po? Tayo mga kapatid, hindi tayo baliw. Tayo po ay mayroon tama lang kaisipan. Alam na natin ang mabuti at masama. Yan pa ba kayo? Pero alam po natin mga kapatid, dalawang bagay lang pagpipilian natin sa mundo. Pupunta ka sa langit o ayaw mo, pupunta ka sa impyerno. Dito din mga kapatid, sa magsunod sa kalooban ng Panginoon, susunod ka sa Diyos o hindi, bahala ka pa rin. Kasi ang Diyos natin mga kapatid, pag sumunod ka sa Panginoon, mapakaayos yung buhay mo. Siguro naman tayo dito, hindi tayo masabi ko na baliw, na gusto natin maayos na buhay. Amen? Kaya kung gusto mo maayos na buhay,
siya lahat yung kayusan. Siya nagmula lahat ng bagay sa buhay natin. Kayusan, pagbabago, pagpapala, kagalingan, lahat ng bagay na meron tayo galing lahat sa Panginoon. Yung buhay mo na lang ngayon, huminga ka, galing yan sa Diyos. Kaya nga sa buhay natin, ang buhay ay maiksi. Hindi natin alam kung kailan matatapos yung buhay natin ito. Ang Diyos lang po nakakala. Kaya sabi nga, ang buhay natin hiram lang sa Diyos. Kapag hiram lang sa Diyos, kung babawiin ng Diyos yan, wala tayong magagawa. Kung ang Diyos ang babawi. Kung pag-aari ka ni Satan, kukunin ka niya rin kasi akin yan. Kung pag-aari ka ng Diyos, kukunin ka ng Diyos kasi akin din yan, sabi ng Panginoon. Pero alam nyo, pag gusto natin yung maganda, maayos na buhay, wala tayong magawin kundi sunod sa Panginoon. Kasi sabi niya, mga kapatid, ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Tingnan mo yung kapwa mo, mga kapatid. May pagkukulang yan, may pagkakamali yan. Pero ano sabi niya? Mahalin mo. Diyan pa ba kayo? Walang perfecto po dito. Kaya pag nagkamali yan, mahalin mo, patawarin mo, kapatid. Sino pa dito hanggang ngayon may kagalit pa? Baka mamaya, pati nanay mo, mga kapit, may sama ka ng loob. Kapatid mo, kapitbahay mo. Sabi nga ng mga iba, mga kapatid, may maririnig ako dyan, kahit na mamatay ako, hindi kita kakausapin. Ang lakas naman ng loob. Sino ka ba para sabihin mo nun? Amen po? Kahit na papantay na yung pako, hindi kita papatawarin. Parang ganun ba? Marami tayong naririnig na ganun. Pero sa ating buhay Kristiyano, lahat tayo ay makasalanan. Anong sabi niya sa Book of Mateo? Pagpatawad ka gaya ng pagpapatawad na sa atin ng Panginoon. Kasi pag hindi mo pinatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Kaya pag hindi ka nagpatawad, alam mo na mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kung may masama ng loob, hindi po lingid sa inyo mga kapatid. Pag Kristiyano ka, may sama ka ng loob, nakukonsensya ka. Hindi mo kayang itago ang konsensya mo kay Lord. Kasi ang Diyos natin ay buhay. Alam niya lahat kung anong nilalaman ng kalooban mo. Pumunta ka rito, alam ni Lord kung anong sinakripisyo mo. Alam ni Lord kung namasahe ka, gumastos ka mga kapatid, iniwan mo yung labahan mo, iniwan mo yung trabaho mo, alam lahat ni Lord po yan. Dahil inuna mo po siya. Amen po? Kaya ngayon nalulugod ang Diyos sa buhay po natin. Kasi inuna natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan ang standard na katayuan ng Panginoon. Yung 60 verse ng kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. This is the will of God. Amen po? Punta po tayo mga kapatid sa next verse.